The morning po mga kababayan, sir. This is Jam, the Filipino channel ang inyong pong lingkod. So today is April 20, 2026. Tayo ngayon ay papunta dyan sa may Del Monte Avenue, Manresa, San Francisco, Quezon City po yan. At dadalhin po natin sa may Circuit Corporate Center sa may One Ayala, sa may One Ayala Mall, sa may Theater Drive, Carmona, Makati. Nako, traffic yan pupuntahan tapos ganito lang pamasahe. Kakayak talaga. Saver. Bakit pa kasi nauso yung Saver na yan? Ay nako, driver ang kawawa dahil sa mga ganyang pakulo nyo. Nako, kami napiktuhan ng mahal-mahal ng gasolina. Okay, so kasama talaga yan sa public service, serbisyo publiko. Ganyan po talaga. Minsan kailangan nating tiisin ang mga yan, serbisyo publiko nga. Ito na nga yung sinasabi ko dati pa na sa ganitong hanap buhay natin ay talagang kaakibat yan ay talagang pagsiservisyo sa ating mamamayang Pilipino, kababayan. At hindi, actually hindi lang kababayan, may mga foreigner din tayo na isasakay. So lahat sa mga kapwa-tao natin ay yan ang ating pinagsisilbihan. O at nagbabayad po sila, totoo yun, doon tayo kumikita. Pero syempre kung wala ding magsisilbi sa kanila, wala ding silbi yung pera nila, di ba? So kaya nga sila nagbabayad dahil sa ating serbisyo. At actually hindi nila alam na sa mga maliliit na binabayad nila ay minsan nalulugi po tayo dyan kapag maraming mga kadahilanan kung bakit tayo nalulugi minsan. So hindi nila alam yun. Yung iba hindi nila alam, pero yung iba nakakaunawa, nakakaintindi. Kaya ano na po sila, kusa na silang nagdadagdag. Wala, hindi naman natin siyempre yun yung mga medyo kayang magdagdag. Hindi naman kasi natin yan dahil kasi meron talaga yung saktuhan din lang yung budget. Natural, yung mga saktuhan ng budget, natural hindi rin makapagdadagdag. Pero mostly kasi na hindi naman talaga yun, di ba? Kasi kung talagang saktuhan ng budget mo, ba't ka magka-crop? Hindi mag-commute ka na lang, di ba? So yun. So ano talaga, mostly na isasakay din namin mga nag-opisina, ganyan, na sinoshoulder yan ng kanilang mga amo ng kanilang opisina. Ay, doon tayo nagkukwento. Ayan, so magbabalik po tayo at makinig tayo ng mga nagbabagong balita talaga yan. At sana nga matapos na yung giyera sa Middle East na yan at magkasundo na yung dalawang pugi, dahil tayo ang apektado sa pagtaas niyan ng presyong petrolyo. Takan nyo, napakalaki ng iminahal ng gasolina, diesel, petrolyo nga, at napakalaki. Subalit hindi man lang umadjust ang pamasahe. Yan ang problema dito sa atin dahil wala, kontrolado ng gobyerno. So ganitong hanap buhay, kontrolado talaga nila. So iyak ka na lang, wala tayong magagawa. Tigil ka na lang kung talagang hindi mo na kaya. Ganun lang yun para sa amin kasi titigil kami, wala din kakainin ng pamilya namin. So yun siguro pinanghahawakan naman. Kung talagang hindi mo na kaya, tumigil ka. Hindi mag-test ka. Ganun siguro. Well, naunawaan at naintindihan naman natin ang kalagayan ng gobyerno dahil kapag itinaas mo din naman kasi pamasahe, sunod na lahat yan.
Kaya dapat talaga binabalance talaga. Siyempre, hindi naman natin kontrolado yung pag ano ng diesel na yan, gasolina, pagsirit ng presyo. Pero sana, ginawan din ng paraan. Kasi, para sa akin, dapat dinadagdagan din ng sahod. Teka, dito na tayo. Pero kadalasan nun yan ay nasa mga kadiwa ng Pangulo at saka warehouse ng tawag rito warehouse ng National Food Authority. Tinatanong natin ngayong umaga ng Lunes, mahalaga to dahil bigas. Kontento ba kayo o hindi sa latag ng 20 pesos meron na program sa bansa? Mga nagsabi na sila po ay kontento naman, 20%. Subalit, mga nagsabi hindi sila kontento sa latag ng text namin 0917-594-5941. Report muna tayo, alas 11:22 na ho, dating Congressman Salvi Go. Nasa Czech Republic pa rin ayon kay Pangulong Bongbong Marcos. Manny Vargas, Manny, pasok. Pinirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos na nasa Pangay pa rin mga otoridad sa Czech Republic dapat po sabi ko sa video message ni Pangulong Bongbong Marcos na kanyang sinabi na nasa niya ang Department of Foreign Affairs at ang Department of Justice na pangunahan ng pakikipagsayan sa gobyerno ng naturang bansa. Ito ay para magawa ang lahat para maibalik sa bansa sa ligtas na ayos ang dating kongresa. Diin pa ng Pangulo na kailangan ng sapat na panahon para maibalik sa bansa kung dahil na may prosesong kinakailangan sundin. Lahat niya ito ay para masigurong mapananagot sa batas ng dating kongresa. Ako si Manny Vargas ng GMA Super Radio DPWD. Palitan ito. Weng de la Peña. Anong sa inyo? Dapat tayo sa text connect ko naman ho natin sa sagot ho ninyo. Ito sabi ni 2842 sa Weng. Sa amin wala pa kaya hindi pa ako kontento dyan sa San Mateo naman. Sabi ni 6114. Dapat lahat may dating Pangulo raw, isang Pangulo dati pa na sa lahat ng palengke raw meron. Kahit yung NFA, gusto nyo maibalik sa NFA, hindi lang kadiwa stores, no? Kaya hindi siya kontento sa lahat. Sana sa lahat meron. 6404, Musweng, sa akin, for me, I'm not contented. Ito pong programa na yan dahil hindi ako nakikinabang dyan. Si Sir Gilbert, talaga, friend na, personal friend. Alright, salamat. Okay, thank you, 6404, ha? Hindi ako kontento dahil kulang po yun. Ilang araw lang po yan. Tapos pili lang po ang lugar na meron. Bakit napakatagal po umabot kahit mga piling lugar sa ibang mga lugar na yan. Sabi ni 5212-019, hindi siya kontento. Yan ang sagot ninyo. Text ko kayo 0917-594-5941. Ay, tayo, Super Radio DCPD. Hindi ako kontento. Sabi naman ni 227. Sana lang ho, pati yung mga minimum wage at ay dapat inaatin sa bawat company. May na rito pero ilang mga piling kumpanya lamang o ilang tuboy na mga kadiwa source pwede ang mga minimum wage earners. Kabilang mo yan sa mga
naman ang Executive Officer ng L. Vicente Kalimitan ang nangyari matapos na aksidente na kinasang pagkapat ng isang Tenzing Coaster sa Quezon Busway noong April 17. Humingi naman ng pasensya si Chief Master Sergeant Jennifer Credico sa nangyaring aksidente. Nabanggit na kukuha daw siya ng pasahero para sa libreng sakay. Kaya siya pumasok ng EDSA Busway. Ang sabi naman nakaslaughter na si Mario Ramos, inunan nila ng video ang nangyari matapos din paglaan dahil nagsisigawan na raw pati ang bus driver at ang na pulis. Is naman ni Sargento Credico lagi at ang biyak ginagawa niya ang pamilya at mga kapatid dahil nga sa mga negatibong komento na tanggap nila sa social media. Ang ayun natin na pagkabas na Executive Officer ng Kalimitan ay nakagawa na sila ng mga investigation dapat sa Credico isang malaking kasiliyan daw at ginawa ng alagad ng baka. Ano raw ay nagpakumbabagala at ilang pasensya ng mangyari ng aksidente. At ngayon, Flight Development nagpapaliwanag din ng natutulong ang iba na naging disagyan ng aksidente at natatakot na ng sa mga user. Nakatito kasi sa report na may applicable settlement na nangyari bagay na nagpapaging ng mismo ng bus driver nagtanongin siya ng kalinisan. Ginawang mga focus report ng kalinisan ang inilabas na report ng Sector 3 na ngayon natin kinuha ang money. Ako sila ang sharing with you na ulat para sa radio sa mating ay nakulo. Wait, de la Peña. Sa anong sa inyo? Salamat. Bueno, ito na. Naging resulta ng ating tanong ngayong Lunes sa 20 ng Abril 2026. Tanong natin, kayo ba'y kontento o hindi sa latag ng 20 pesos meron na program? Ito yung 20 bigas meron na program sa bansa? Oo o hindi? Nagsabi na sila po ay oo, kontento naman ako kami. 15% nagsabing oo, sila ay kontento. Subalit, nagsabi na hindi sila kontento, 85% ang hindi kontento sa latago ng 20 bigas meron na program sa ating bansa. Sa palatuntunan anong sa inyo, kayo po ang broadcaster. Sa palatuntunan anong sa inyo, kayo po ang anchorman. Sa palatuntunan anong sa inyo, ang sayo ninyo ang mahalaga. Ay, de la Peña. Sa anong sa inyo? Salamat. Maricor niya si Maring Lara na super balita sa tangali nationwide. Pamelas pa tayo. Magkarinig ang muli. Double Weng sa Double B. Kasama si Weng sa tasyon na po ang inyong kapuso. Salamat na marami. Weng de la Peña. Gracias, Señora. Dios. Kapuso. Dito. Super Radio DC Double B. Walang kinikilingan. Walang pinoprotektahan. Noon at ngayon. Serbisyong totoo. Weng de la Peña. Sa anong sa inyo? DC Double B. Balitang totoo. Para hindi makulit sa mga balita, sundan ang mga social media accounts ng Super Radio DZBB. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at i-follow kami sa Facebook, TikTok at X. Hanapin lamang ng Super Radio DZBB para makita ang aming mga official social media account. Tutok na para sa mga balitang tama at totoo ng kapuso. Super Radio 594, lagi nakaalekot, serbisyo, totoo. Kapuso nyo sa radyo, walang hinihilingan. Ang una rider na nasa kasamang palad ay inatake raw sa puso at namatay. So kapag mainit yung environment, pwede kang atakihin sa puso, no? Pwede, Miss Nina, kasi hindi lang tubig ang nawawala sa atin, no? Yung na-mention natin kanina, no? Yung asin nawawala sa katawan natin, sodium, chlorine, or chloride, no? Na nawawala din yung potassium. Yung tatlong yun, no? Ay kailangan, no? Hindi lamang sa normal na function ng katawan natin, no? Important yun actually, no? Sa pag-regulate ng tibok ng puso, ng pag-regulate ng blood pressure, no? Minsan, kaya tayo nagkakaroon ng cramp, no? Nagkakaroon ng sakit, no? Dun sa muscle, no? Sumasakit yung muscle natin kapag umiinit. Sorry lang po, Dok, may naririnig na nagko-complain, kunyari, anak ko nag-complain na parang na-strep
stretch masyado yung legs. Yes. Iniisip ko, minsan na, ano bang signs ba yung wala ko sa tubig? Yes, parang, oo, for a few seconds. Oh, most especially, no, kapag galing ka sa initan or grabe yung strenuous yung activities mo, nag-basketball ka sa ilalim ng araw, no? Or walang masyadong, kunyari yung gym, wala masyadong ventilation, walang electric fan, walang aircon, no? Mas common, no, na nakikita natin yung heat cramps, mga ganong sitwasyon, no? Tatlo yan silang heat-related na illness, yung heat cramps, yung heat exhaustion, saka yung pinakamalala sa kanilang lahat, yung heat stroke, no? Yung heat cramps, no, one sign yun na masyado nang dehydrated yung katawan natin. Nawalan na tayo ng hindi lang tubig, electrolytes, yung potassium actually is important sa muscles, no? So meaning na deplete na yung mga source ng electrolytes sa katawan natin. Kaya tayo nakakaramdam ng sakit, no? Sakit-sakit dun sa muscles natin. Pero yung heat cramp, yun yung pinaka-mild na klase, no, ng heat-related na illness or yung sakit na may kinalaman doon sa init or doon sa masyadong dehydrated, no? So ang nangyayari dyan, simple lang actually yung treatment dyan, no? Is you just hydrate, no? And especially hydration with yung mga electrolytes na sinasabi natin. So, Doc, syempre, pagdating sa hydration, may adequate volume. Yes. Sinasabi 8 glasses a day. Pero still, ano yung recommended, especially during the summer season? Oo, magandang tanong yan, Sir Mix, no? Kasi ibang klaseng tao, no? Iba yung timbang, iba yung build, no? Bata, matanda, iba-iba yung needs natin sa fluids, no? Siyempre may iba, especially kung may sakit ka, may mga fluid restrictions ka. Pero doon sa average, doon sa common na average, no? Tama pa rin na yung 8 to 12 glasses. O yung mas madaling, siguro mas madaling matandaan, 2 hanggang 3 litrong tubig sa isang araw. Medyo marami yun, na mas more pa nga siguro ngayon kasi mas umiinit yung panahon natin, no? So kunyari kung yung trabaho mo nasa loob lang, no, nasa office yung trabaho, or hindi ka naman masyadong nagbababad sa init, no, 2 hanggang 3 litro okay na yun, no, depende sa need. Pero kung ang trabaho mo lumalabas ka, no, nagdadrive ka sa ilalim ng sikat ng araw, ikaw ay isang athlete, mas marami pa doon yung kailangan mo, no? Average, no, pinakamababa na yung 3 to 4 liters kapag ganun yung trabaho mo, no? Yung iba mas marami pa. And Doc, in relation to hydration, in relation to tubig, pati dami mo sa mga kumakain nanonood, yung color ng urine, kapag color ang urine mo is kapag medyo dark na, nakadilim. Yes, no, ang number one sign dyan is actually yung dark na color, yung orange, red orange na yung urine natin, no? Pero yung sobrang clear naman na urine, yung puting-puti na yung tubig na, minsan, no, nadadilute, meaning diluted na rin yung katawan natin ng tubig, no? Minsan nadadilute din nun yung mga electrolytes sa katawan natin. So yung pale yellow na color, no, yun yung sweet spot na tinitingnan natin. May sweet spot yun kasi kung kunyari, sobrang clear naman na tubig yung iniihi mo, no? Pwede kasing ma-dilute yung mga electrolytes sa katawan natin, pwede rin tayong magka-problema, no? So, First time ko narinig yun kasi kapag clear na clear, parang ang common thing is like, okay, hydrated pala ako ng maayos. Pero medyo mas magandang medyo mas pale yellow. kasi apart from tubig lang talaga, no, kailangan din ng katawan natin yung electrolytes, magkasama yun sila. Ano is walang color or masyadong overhydrated ka, no? Pwede kasi ma-dilute yan, no? Ma-dilute ng tubig yung mga asin sa katawan natin. Pwede kang yung tinatawag natin hyponatremia. So yung wala masyadong asin sa katawan, wala masyadong sodium sa katawan. Ito rin yung Okay. remedy. Speaking of cramps, Doc, kasi nga may mga narininag ako na sumasakit. Ano sa Tagalog yung cramps, no? Parang sumasakit, parang stretch mo minsan kasi yung muscle, parang masakit, no? Well, yung banana and ano raw, Doc, potato ay rich in potassium. Actually, yung may mga pasyente kaming may hypokalemia, yun yung mababa yung potassium sa katawan. Nagre-recommend talaga kami ng banana. Magandang source yung banana. Kung hypokalemia or sobrang baba na ng potassium mo, nagbibigay talaga kami ng potassium supplements, potassium tablets for that. But a good source, especially kapag sa mga athletes natin, doon sa mga nagtatrabaho sa labas, no? Banana. Banana. Banana, exactly.
Rafael Go, Doc, tanong ko lang po, bakit po after ko kumain sa mga restaurant, laging pakiramdam ko ay uhaw na uhaw ako kahit madaming tubig ng aking inom? Baka kasi no, may iba-ibang conditions kasi no na nagpapawala ng tubig sa katawan natin no. Kung may iniinom tayong gamot tulad ng diuretics no, yung mga nagpa-flush ng tubig sa katawan natin. Kung mahilig tayo sa kape no, sa diuretics no. At yung ibang sources ng caffeine no is your soft drinks. Mahilig tayo sa soft drinks no. Pwedeng akala natin na hydrate tayo dahil umiinom tayo. Soft drinks, may tubig naman yun. Pero may caffeine din yun, may diuretic yun. Pwede ka actually mas mauhaw dahil Ang high in salt content, ganun din. yes, yung salt kasi no, sumusunod yan, ang tubig ay sumusunod kung saan yung salt. Kaya minsan nga, di ba, no, kapag nagsasalt tayo ng gulay, no, lumalabas yung tubig. High salt diet, actually another one. Okay, muscle cramps in Tagalog, pulikat. Pulikat, yes, ayun. Yan, oo. Ay, oo, Ayan, so, na-mental block tayo doon. Marami sa inyo nakakaramdam ba? Aaring kulang na ho kayo sa tubig or dehydrated na kayo. Doc, si Ben Francis Rances, sabi niya, water is life. Lalo na kahapon, nandito ka rin, Doc, sa Earth Day Run. yes, Sa oo. Pasay. Ako baka magkasama kami. Nandun rin siguro si Ben, ano? Tempted pa rin ako sa coffee and soft drink. Then, water is still healthy. Oo, water is hindi alternative po ang soft drinks, ang kape sa tubig kahit na may tubig po sila, no? Nagpapawala actually ng tubig ang kape tsaka soft drinks. Sa mga nag-earth day run po, uminom po tayo ng tubig. Hindi po substitute ang kape. Well, Doc, thank you very much for your time and for your wisdom. Marami na naman po kaming natutunan. Nagte-text sa atin Sara Concepcion ng LA, California. Maria Dulce Orate, nakikinig rin po ngayon. Sabi niya pa-shout out sa tisa ko si Ray at Zenny Abreu. 50th wedding anniversary nila. Kahapon kaya ako umuwi ng Batangas. Hello sa mga Batanggenyo. Ayan, Doc, before we go, siguro last few words. No, sa ating About mga dehydration. sa ating mga no nagsiservisyo, sa ating mga kaserbisyo no, ngayong summer importante ang hydration no, hindi po substitute ang iba-ibang klase ng juices or coffee, soft drinks no, sa tubig. So, gaya ng sinabi natin kanina na tubig is life, so pangalagaan po natin ang ating katawan no, at huwag po nating hayaan na tayo po ay mag-suffer ng dehydration para enjoy po natin yung summer natin. Thank you very much. Thank you very much, Dr. Pia Galban, ang ating doktor serbisyo. Mabuhay kayo, Doc. Thanks for your service. Thank you niya, Sir Meg. Salamat po. Okay. At bago po tayo magpatuloy, meron na po tayo mga reports mula sa ating Radyo Patrol. Unahin po natin ang PNP Chief, pinaalalahanan ang lahat ng pulis na dapat rumespeto sa batas trapiko. Narito Sa Metro Manila, magsisimula ang manong magtipon-tipon ng mga lalahok na protesta sa Bencoa sa Quezon City. Alas 7:30 ng umaga at tatagal hanggang hapon. Nabilang umano sa mga rutang maapektuhan ang Commonwealth, Cubao, Novaliches, Monumento, Baclaran, Alabang, Sucat at bahagi ng Pasig at Rizal. Bukod sa Metro Manila, kabilang sa mga lugar na pagdaraunan ng pagkilom ng pistol ay ang Bacolod, Iloilo, Cebu, Bicol, Southern Luzon, Central Luzon at Baguio City. Ang panawagan natin sa sarili sa pagpatulong na dito sa organization so dito sa pag-protecting ng mga tapat at yung pag-enroll back na ng ibigay dito sa kung saan dating na-appreciate ng program. At di naman ang pananaw ng mga tsuper na pagpasero ng jeepney sa Quezon City sa 10 piso kada litong diskwento sa diesel sa ilang kaso dinahan sa Metro Manila. Ilan sa mga tsuper na nakapatay sa Radyo DCWP sa bahagi ng Commonwealth Avenue ay natutuwa pero ang iba nakukulangan. Ayon sa isang jammer Sunday bumalik sa 57 pesos kada litro ang presyo ng diesel. Tulad nung magkaroon bago ang giyera sa kitang silangan kahit may discount at rollback
Binigyan ng ilang mga jeepney drivers sa Commonwealth Avenue sa Quezon City. Umaasa ang ilang jeepney driver sa Baclaran, Parañaque City na may hahabol pa sila sa service contracting ng Department of Transportation. Ayon sa dalawang jeepney driver na nakausap ng Superadio at DWE, sana masama sila pati ang kanilang mga kasamahan sa service contracting para may sigurado sila. Pero meron ding may ayaw sa service contracting dahil pupunta lang umano sa diesel at kikitain. Mas may iba umunong sumasana na lang ng sariling diskarte dahil mas malaki daw ang kita. Papabain na lang nila yung break ng jeep. Maganda pa yung ano ng service ko sa sana bigyan ng ayuda at makasama sa service. Accounting. Yun na lang po. Sana, kaya lang wala naman kasi namumuno sa amin. Sana may pamausap. Oo. Kung kami-kami lang po, wala naman akong Pinatinig na ilang jeepney driver. Inispeksyon ni Pangulong Bongbong Marcos ang service contracting program ng pamahalaan sa Araneta Center Bus Terminal sa Quezon City. Doon piniliwanag sa kanya ni Transportation Acting Secretary Giovanni Lopez ang programang kinabibilangan ng mga bus at mga modern jeepney. May disiplina noong 20% ang lahat ng mga pasahero habang 40% sa mga senior citizen at mga estudyante. Bawat kilometro ay may 40 pesos na kita. Ang mga driver na kalahok sa service contracting program makatingin sa modern jeep. Samantala mula Anian Marco ay umabot na sa 6,530 ang mga OFWs at kanilang dependents na nalipatri sa mula sa kanilang silangan ngayong linggo may pinuntaan pa sa asahan. Ako si June para ng Jerry sa Radio TWC. Balita. Super balita sa tanghali nationwide. At nabayanan po sa pagbabalik ng super balita sa tanghali nationwide, dalawang pulis nasabot sa viral na insidente sa EDSA Busway. Inalis ang pwesto, 6 na pulis naman sa poon kumano sa Barracks Rental Kickback Scheme. Inalis din sa pwesto. Pasahero na naputulan ng paa matapos bumangga sa poste sa Quezon City at sinakyang modern jeepney, pumanaw na. Labing siyam na iniinalap miyembro ng New People's Army o NPA patay sa enkwentro sa pagitan ng militar sa Negros Occidental. At dalawang lalaki patay sa isang kondo sa Tondo, Maynila. Ayan ang sila pa mga balita sa pagbabalik ng super balita sa tanghali nationwide. Labanan na fake news. Ang super balita sa tanghali nationwide ay napapakinggan mula Lunes hanggang Biyernes sa alas 11:30 ng umaga hanggang alas 12:30 po ng tanghali. Napapakinggan din sa mga kapuso, ako po si Orly Trinidad. Patuloy natin pagsaluhan ang mga balitang nakaka-apekto sa ating
Walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyo, totoo lamang. Superadio, DCTV, Prime Time. DCTV, balitang tama, balitang totoo. Ito ang super balita sa tanghali, nationwide. Ang PNP handang tumulong sa FBI na Amerika sa paglugi sa Pilipinong suspect sa online child exploitation. Mark Paaralan, Mark. Nagpahayag ng handaan ng Philippine National Police na tumulong sa mga otoridad na Estados Unidos sa pagpuntok sa isang Filipino suspect na napasada pananamatanan sa mga otoridad sa pamamagitan ng online gaming at social media platform. Ay Principal General Jose Lorenzo Nartanes Jr. Handa ang pulisya na magbigay ng buong kooperasyon sa Federal Bureau of Investigation para mahanap si Austin John Jaco na hinahanap sa Amerika. Unang nagtanggap ang FBI ng katimpanan $25,000 para sa impormasyong magdudulot ng pagkakaresto kay Jaco na nahaharap sa mga kasong kabilang ng sexual exploitation of children at pagmamayari at pamamahagi ng child pornography dahil Nartanes na nagpapatuloy ang local intelligence efforts at ang mga unit ng pulisya ay nagsasawa ng verifikasyon ng mga isda at pagmamanman sa posibleng galaw ng suspect sa loob ng bansa. Ako si Mark Paaralan ng GMA Super Radio DCTV. Balitang totoo. Ito ang super balita sa tanghali, nationwide. Pilipino Park, kabahagi sa sinimulang balikatan exercise at detalye tayo mula kay Mari Vargas. Mari. Yes, apat na maso ang kalahok sa Balikatan 2026 ng Philippine Coast Guard na sinulan na ngayong araw. Ang mga ito ayon sa PCG ay ang PRP Lanchoracio, PRP James Managusino, PRP Camera at PRP Panglao na makikilahok sa mga anti-maneuvers, joint operation, communication deals, interoperability training. Ginamit niyang 500 tauhan ng Coast Guard ng Pilipinas ang kasama rin sa mga law enforcement deals, search and rescue operation, environmental response and cyclist movement sa panasanay para sa humanitarian assistance at disaster response. Sinabi ni Philippine Coast Guard spokesperson Commodore Ronnie Kayatiasa na may talaga ang paglahok nila sa pagkanan para mahasa ang operational readiness at ang sama-samang kakayanan at pangalagaan ng buhay at tumugon sa mga hasot na dagat na sama ang sarap ng Coast Guard dahil mag-ipangga sa mga bansa. Ako si Manny Vargas, Ito. GMA Super Radio, DCTV, Balitang Totoo. Ito ang super balita sa tanghali, nationwide. Tumaas ang presyo ng bigas at karneng baboy sa unang bahagi ng Abril batayan sa Price Situationer ng Philippine Statistics Authority o PSA sa Philippines. Ingat po, ma'am. God bless po. Salamat po. Double check ang gamit po. Ano? Ng regular meal price, umakyat sa 51 pesos at 11 centavos sa unang bahagi ng buwan ng Bakit po? Abril. Mas mataas yan kumpara sa 48 pesos at 69 centavos kada kilo noong March taong 2026. Noong Abril naman taong 2025, nasa 44 pesos and 92 centavos lang ang kada kilo. ng Ayan, so regular na-drop na natin siya. Maraming salamat po sa panonood hanggang sa muli po. Ingat po at God bless. Paalam po muna. Pansamantala tayo ay gagawa ng ibang video sa ating susunod na misyon. Paalam po muna. Pansamantala po.